Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 6 verses 17 hanggang 19. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Handling wealth or riches. At dito po sa pag-aaral natin today, masasagot po yung maraming katanungan natin about wealth. Ano po? At alam niyo po dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, pinapakita po rito no, na ang Diyos mismo nangangako na kaya niya tayong bigyan ng isang abundant life. Ang sabi po diyan, meron tayong Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Kaya totoo po yun, nangako po ang Diyos ng abundant life both in the Old Testament and in the New Testament. Mababasa niyo po sa John chapter 10 verse 10, nangako ang Panginoong Hesus na tayo po ay magkakaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ang sabi, God is able to make His grace abound to you or on you. Ibig sabihin, kaya tayong pasaganahin ng Diyos sa lahat ng bagay so that we may have sufficiency in all things. Ibig sabihin, hindi tayo magkukulang at meron tayong abundance o sobra pa, no, for every good work. At sabi ng Psalm 35 verse 27, He delights in the prosperity of His servants. So malinaw po, nalulugod ang Diyos na mag-prosper ang isang believer. Ano po? Bakit? Kasi para yan sa paglaganap ng paghahari ng Diyos. Kaya mapapansin nyo, ano po, tuwing nagpe-pray tayo sa offering, lagi natin binabanggit yung expansion of the kingdom of God sa pamamagitan ng mga kayamanan na sinishare ng bawat believers. Ano po? Kasi makakapagpadala po tayo ng maraming workers sa harvest kapag meron po tayong resources. Ano po? At kailangan po talagang ipangaral ang mabuting balita. At higit sa lahat, ang pinaka-importante dyan, kaya tayo bini-bless ng Lord ay para maging blessing tayo sa ibang tao. Lagi niyo pong tatandaan yan. Ngayon, dito po sa 1 Timothy chapter 6 verses 17 hanggang 19, nasabi diyan, ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas at umasa sa kayamanang lumilipas. Dito po, mahalaga na makita natin na yung wealth, ano po, hindi yan ang totoong pag-asa natin sa buhay na ito. Si Jesus po. Kaya huwag tayong magmamalaki kung tayo umasenso, sumagana sa buhay na ito. Tanging Diyos lamang po ang dapat nating asahan. Number 2, sabi niya, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Yan pala ang purpose kung bakit tayo pinapasagana ng Lord. Hindi para itago natin, para sa ating sarili. Ano po? Kundi dapat gamitin natin sa paggawa ng mabuti. Dapat magpakasagana tayo at magpakayaman tayo sa mabuting gawa. Maging bukas palad tayo para lagi tayong dinadaluyan ng pagpapala at maging matulungin sa ating kapwa. So yun po ang gamit ng wealth. Ano po? At pangatlo, sabi rito, sa gayon makapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makamtan nila ang tunay na buhay. Ginamit dito yung salitang makapag-impok. Pero ang focus po dito ay spiritual riches. Ano po? Unang-una. At mahalaga rin na ako naniniwala na mahalaga yung pag-iimpok. Ano po, tatalakayin natin yan sa susunod na araw para makapaghanda po tayo sa mga emergencies ng buhay. Pero higit sa lahat, ang totoong security natin ay nagmumula sa Diyos. Ano po? Yun po ang sinasabi. Yung paggawa natin ng mabuti, yan po ang totoong security natin at yung investment natin ang magbibigay sa atin ng tunay na buhay. Ano po? Yun po yung tamang investment natin sa buhay na ito.
Ngayon, linawin natin, ano po, unang-una, masama ba ang pera? Hindi po. The love of money is the root of all evil. Yun sinasabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 10. Ang problema po, greed. Ang problema po, yung selfishness, yung kasakiman sa puso ng tao. Kasi ang pera po, amoral po yan. Ano po, depende sa pinaggagamitan. At kailangan natin yan, lalo na sa panahon natin ngayon. Ano po, hindi tayo makakabili. Ano po, hindi tayo makaka-acquire ng mga resources na kailangan natin sa buhay na ito kung wala po tayong pera. Kaya kailangan tayong magtrabaho. Kailangan tayong kumita. Ano po, kailangan tayong magnegosyo. Ano po, yun ang gamit ng pera. Ano po? At pag nagamit natin ng tama, dadagdagan pa yan ni Lord. So malinaw po yan sa parable of the talents. Ano po? Pag nagamit natin ng tama yung wealth, dadagdagan pa tayo ni Lord. Ngayon, ano ang mahalaga sa buhay na ito? Contentment po. Yung matuto tayong masiyahan sa lahat ng mayroon tayo. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, yan ang paalala ni Apostle Paul. Godliness with contentment is great gain. Ano po? Kasi alam niyo po, marami akong kilalang tao. Kaya sila naghihirap sa buhay na ito dahil sa luho. Ano po, hindi nila mapigilan yung kanila pong luho. Ano po, ang sabi ng Biblia, dapat matuto tayong masiyahan kung ano yung mayroon tayo. At doon po nagmumula yung totoong pagiging mayaman kapag marunong kang makontento kung ano yung meron ka sa buhay na ito. Ngayon, ito pa, isang mahalagang katotohanan. Ang pera, yan ang magre-reveal ng totoong laman ng iyong puso. Di ba sabi sa Matthew chapter 6, verse 24, ano po, may mga tao na naglilingkod sa Diyos at may taong naglilingkod sa salapi. Ano po? Kaya ako naniniwala po na pang-testing ni Lord ang pera para i-expose yung laman ng ating puso. At makikita niyo po sa Malakay 3:10, ano po, even in the Old Testament, ano po, may mga tao pong mali ang puso. Ano po, at doon sa Proverbs chapter 3 verse 9, ini-encourage ng Book of Proverbs na kapag tayo po ay sumagana, ibigay natin yung para kay Lord, yung first fruit. Ano po? Kasi actually, hindi naman kailangan ni Lord ng pera, pero nare-reveal po yung puso natin pagdating po sa pera. Ano po? Kaya mahalaga po yan, mga kapatid, yung tamang pananaw natin sa riches or wealth. Tutuloy natin yung pag-aaral natin bukas. Marami pa po akong gustong sabihin. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. At naniniwala kami sa pamamagitan nitong mga katotohanan ito, maintindihan na namin kung ano ang gamit ng aming pong mga wealth and riches. Turuan mo kami na magamit namin ito para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at higit sa lahat sa pag-advance ng inyong kingdom. Salamat, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.